Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang mainit na isyong politikal, naging sentro ng atensyon si Pangulong Kuting matapos mapahiya sa harap ni pangalawang Pangulong Sara Duterte. Sa isang pambansang pagtitipon na pinanood ng libo-libong mamamayan, nagpakita ng tapang-tapangan si Pangulong Kuting. Ngunit nang dumating si VP Sara at ipinakita ang kanyang tunay na lakas, napagtanto ng lahat na walang palag ang Pangulo. Sa unang bahagi ng pagtitipon, buwang loob at matapang na nagsalita si Pangulong Kuting laban sa ilang isyong kinakaharap ng kanyang administrasyon. Ngunit nang magsalita si VP Sara, malinaw na ipinakita niya ang kanyang kaalaman at kakayahan sa pamumuno. Sa halip na tumugon ng may kapangyarihan, ang Pangulo ay tila umatras at nawala ng kumpiyansa na tila isang kuting na tinatakasan ang laban. Bahagang buntot ng kuting na ito ang naging bulong ng mga taga-subaybay matapos makita ang reaksyon ng Pangulo. Marami ang nakapansin sa malinaw na pagbabago ng kanyang postura at tono ng boses habang nakikinig kay VP Sara. Ayon sa mga eksperto, isa itong sinyalis na kahit ang mga makapangyarihang leader ay maaring magkaroon ng kahinaan sa harap ng mas matibay at mas handang kalyado. Hindi sapat ang tapang-tapangan, kailangang may substansya ang bawat salita at kilos, sabi ng isang political analyst. Sa pagtatapos ng pagtitipon, marami ang nagtatanong kung ano ang magiging implikasyon ng insidenteng ito sa kanilang tandem at sa buong administrasyon. Magiging banta ba ito sa kapangyarihan ni Pangulong Kuting o magsisilbi itong paalala na kailangan niya ng mas maigpit na suporta mula kay VP Sara? Sa kabila ng nangyari, umaasa ang publiko na magkakaroon ng mas matibay na pagkakaisa at mahusay na pamumuno ang bansa. Subalit, hindi may kakailan ang insidenteng ito ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng kanilang pamamahala. Para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Yung balita, panoorin natin. Pasok. Rosalie, may partikular na ba nga panawagan ang mga... Uy! Evangeline Gonzalez, maraming salamat po sa 8 Hong Kong dollars. Ma'am Evangeline, maraming salamat. Patikim naman ang niluluto nyo dyan. Kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor. Maraming salamat po, Ma'am Aki, sa always nyong panunood dito. Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative. Sabi dito ni Pangga Mercy, Kuya Donmar, gusto kong magpadala ng super chat pero bakit ayaw pumasok doon na lang kaya ako magpadala sa GCash mo kung okay lang sa'yo? Alam nyo guys, kung if you have a problem na magpakulay kayo, kung gusto nyong magbigay sa akin na hindi matuloy, it's okay guys. Okay lang ako, no? If may technical problems, wag nyo na akong bigyan ng pakulay. It's okay lang talaga sa akin. Okay? So, dapat happy lang talaga tayo. Okay? Ma'am Pangga Mercy, baka magpatulong ka na lang, no? Ng, sa mga, yung mga teki ninyong mga apo dyan o mga kakilala nyo. Pero, kung magpa-Gcash ka sa akin, tawag dito si Ma'am Pangga Mercy, it's okay lang Ma'am Pangga Mercy, hindi naman ako talaga nang hihingi sa inyo. Kung itong feature sa YouTube na pwede kayong magpakulay,
wala kasi akong magawa dyan kung magbibigay kayo sa akin. No? Kaya ang response ko in return sa inyo talagang magpapasalamat at magpapasalamat ako sa inyo. But it's not a requirement sa mga lahat ng nanonood dito sa Donmar TV. Kung magpakulay man kayo o hindi kayo magpakulay, it's okay. It's okay. No problem, guys. Sia Alonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession bilang isang leader. Sabi nila, hindi raw biro ang sinabi. Kasi buong akala nila nagbibiro si VP Sara. Yun ba ang ibig sabihin ninyo? Dahil tinuligsa nyo si VP Sara? Ang kakapal ng mukha nyo? Inakusahan pa nila si VP Sara na nagbibiro sa sinabing designated survivor? Bakit kung sasabihin niya ni kung sasabihin niya ni VP Sara yan totoo yung designated survivor na yan? Bakit kayo magagalit? Bakit kayo napipikon diyan? May punto naman si VP Sara eh. Kayo lang talaga ang madumi ang isip. Hindi nyo matanggap-tanggap na hindi dadalo si VP Sara. Tapos ngayon sasabihin nyo, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, VP Sara. Ang kakapal ng mukha nyo, no? Mga congressman lang kayo, tapos pagsasabihan nyo ang vice president? Kapal talaga ng mukha nyo. Hindi nga nagsasalita si PBBM eh. Quincy, ganyan na ba kakitid ng utak ng mga congressman? Correct. Sarkasam lang ni VP Inday, napapraning na sila. Ganyan sila eh. Pati joke ni VP Sara, big deal na kaagad. Halatadong mga guilty. Correct. Dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panik. Ayon naman kay One Right. Inakusahan na naman nila si VP Sara na naglikha raw ng panic si VP Sara. Bakit bothered na bothered kayo? Mga congressman, bakit bothered kayo sa sinabi ni VP Sara? Malinis naman ang kanyang intensyon doon. May punto naman siya doon. Wala naman siyang sinabi na may banta. Kayo rin lang naman ang nag-isip niyan. Di ba? Kayo lang ang nag-isip. Fernando Pilazo, new subscriber ako, Sir Donmar. Maraming salamat. Welcome to Donmar TV, Fernando. Diba? Affected kayo sa sinabi ni VP Sara. Tapos sasabihin yung laos. Paano naging laos yan? Napati nga statement ni VP Sara, nawiwindang kayo. Leader Party List Representative Rog Gutierrez, seryosong event ang SONA at kung taken out. Kaya nga, bakit? Binibiro ba ni VP Sara ang SONA? Pangalawang beses na nga siya nakapunta dyan. Hindi naman nagsabi si VP Sara na biro yung SONA na yan. Kayo lang talaga, madumi lang talaga yung isip nyo, mga senador, mga congressman. H. Liza, Donmar, magandang hapon at sa lahat ng nandito sa live mo. Kayo lang talaga madumi ang isip, kayong mga congressman. Out of context, ang pahayag ng Vice President. Hindi. Kung out of context yun, no? Kung sa tingin ninyo masama ang sinabi ni VP Sara, kasi ganyan kayo, madumi ang isip ninyo. Pero kung ikunin mo yung punto ni VP Sara, walang masama sa designated survivor. Buti nga, inappoint niya ang kanyang sarili. We can never tell what will happen. Hindi naman siguro nagbabanta kayo ng taga. Ang dumi-dumi ng isip. Ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon at mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng SONA. Sabi dito ni Heart Hati, Sir Donmar, mamaya na yang pasalamat, ituloy ninyo ang video para makakonsentrate kaming nanonood sa live nyo. Alam mo, Hearty Hati, hindi ko yan i-ignore itong mga nagbibigay sa akin. Ako talagang magpapasalamat ako kung meron talagang nagpapakulay. Okay? Hindi pwedeng hindi ko banggitin yan. Kasi mahalaga sa akin yung mga tao na nagpapakita sa akin ng generosity. So, pasensya na po if
maputol yung ating video at magpapasalamat ako dito sa mga nagpapakulay. Yun lang ang tanging paraan na makapagpasalamat ako. Okay? Kaya nga ako, ini-encourage ko nga lahat na it's okay kung hindi kayo magpapakulay. Hindi ako nanghihingi sa inyo talaga guys, no? Pero merong mga moderators at merong mga audience dito na gustong magpakulay kasi nga nagugustuhan nila. That's a sign of appreciation na nagpakita sila sa akin. So wala akong magawa dyan kundi magpapasalamat talaga. So pasensya na po. Taasan natin yung ating pasensya dito kung nanonood man kayo, kung nababothered kayo doon sa nagpapakulay, o lumipat na lang kayo ng ibang channel. Ako, hindi ko magpapasalamat sa kanila. Okay? Sorry na lang po, pero pina-priority ko kasi yung mga tao na generous, no? That's the only way that I can express my papasalamat. Pasensya na po pasensya na po. Yung kayo namang na mga nanonood dito na hindi nagpakulay, hindi ko naman kayo hinihingan at inyong panonood nyo sa akin, libre ito at hindi ako nanghingi sa inyo. So, let's give importance naman sa mga taong nagbigay ng pakulay, okay? Pasensya na po kayo kasi hindi pwedeng hindi natin papasalamatan, okay? Giit naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung papaano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahalili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, pero sila, madumi yung isip. It's very clear yung anong ibig sabihin ng designated survivor. Pero para sa kanila, kasi itinituring nilang kalaban si VP Sara, binahira na talaga ng mali siya. Ang kakapal ng mukha ninyong mga congressman, sinusunod natin yung nakalagay sa saligang batas kung saan ang pangalawang Pangulo ang first in line na hahalilis sa presidente. Regan Tanlawan, maraming salamat. Kung hindi na nito magagampanan yung kanyang tungkulin. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Heart-hati. I hope na ka-understood ka, ma'am, hindi ako nagagalit sa inyo. Pinaliwanag ko lang na I need to thank them. Okay, so eto ang issue ngayon. Bakit kayo piko na pikon kay VP Sara? Huwag kayong mapikon kay VP Sara. Laos naman si VP Sara, di ba? Ang mga Duterte ay laos na. Yan ang sabi ninyo. Laos na ang mga Duterte kasi sa tingin nyo, sabi ng mga bangag vloggers, sabi ng mga ensaymada vloggers, matatalo po ang mga Duterte this coming 2025. Matatalo sila sa 2028 bilang presidente, VP Sara, di ba? Yan ang sabi nyo. Pikon na pikon kayo eh. Huwag kayong mabothered kay VP Sara kasi laos na si VP Sara, di ba? Sabi nyo. Akala ko ba laos? Bakit bothered kayo? Bakit nasasaktan kayo sa sinabi ni VP Sara? Bakit naiinsulto ba kayo na si VP Sara ay hindi dadalo sa SONA? Masakit ba? Masakit ba? Di ba? Kung ako si VP Sara, hindi talaga ako dadalo dyan. Unang-una, ayaw niyang makipagplastikan. Ayaw niya sa mga bangag. Ayaw niya sa mga bad shot. At higit sa lahat, ayaw niyang kumain ng worst 20 billion na pagkain dyan. Yan kasi yung gasta nila 20 million eh. Diba? Sabi ni Quincy, mataas kasi ang trust rating ni VP Inday.
kaya hinihila nila pababa. Correct. Bothered kayo kasi nagsasalita po ang aming Vice Presidente na minahal ng taong bayan hanggang ngayon. Oh. Oh, si Leni Robredo siguro a-attend. Oh. Heart-hati. DDS kami pero ayoko dito na i-unsubscribe na lang kita. Heart-hati kung napikon ka sa sinabi ko, masakit yung totoo. Okay? So, pwede ka nang, wag ka nang mag-unsubscribe dito. Heart-hati kung nasaktan ka, ha? I-remove na lang kita. Oh. I-remove na kita. Pak! Remove ka na. Alis ka na dito. Kasi ayoko yung, di ba, unang rule ko dito sa Donmar TV, wag nyong awayin ang ating mga nanunood dito. Especially the moderators. Okay? Namimigay ang mga moderators, namimigay sila ng generosity, pangkapit kuno para sa akin, pero ikaw dyan, heart-hati, demanding ka na nanunood dito. So hindi ka bagay dito. Ayaw namin ng demanding dito sa Donmar TV. Even if you are a DDS supporter, pero kung wala kang respeto dito sa amin, talagang tatanggalin ka namin. Okay? Ayaw namin sa mga taong walang respeto. Oh. 'Di ba? Oh, mag-ano ka nga ng delikadesa? Oh. Bakit hindi na ba tayo pwedeng magpapasalamat dito? Dapat magpasalamat tayo kasi merong mga taong very generous. Oh, hindi naman kayo pinipilit na bakit naiinggit ka ba sa kanila? Hindi tayo dapat mainggit. Kung wala kang ikabigay na pangkape o pagpakulay dyan, huwag kang mainggit sa kanila. Hindi ka naman pinipilit eh. At kung manunood kayo rito, libre lang. Oh. Ini-encourage ko nga yung mga viewers ko dito na huwag kayong magbigay ng pakulay. Kasi it's okay. Oh. Bakit ko ini-encourage na as much as possible okay lang sa akin na hindi kayo magpakulay? Kasi itong mga nagbibigay sa akin, mga OFWs yan. Most of the time, mga OFWs ang nagpapakulay. And alam ko, ang hirap ng mga OFWs. Grabe rin ang kanilang ginagawang trabaho sa ibang bansa. Kaya nga, lumabas sila sa ibang bansa, sinasakripisyo nila ang kanilang sarili, sinasakripisyo nila ang kanilang sarili para kahit sobrang miss na nila ang kanilang pamilya. Nagtatrabaho sila sa malayo ang OFW. Tapos, manood sila dito sa Donmar TV, nagbibigay sila sa akin ng kung mga pakape o kung mga super chat, ganyan, ako po ay parang ma-appreciate ko kasi sa sobrang hirap, namigay pa sila. Kung hindi ko sila papasalamatan, heart-hati, anong tawag sa akin? O bakit bothered ka kung magpapasalamat ako dito? Okay, sasabihin ko sa nila, huwag kayong magpakape guys. Kasi madisturbo yung panunood ni heart-hati. Hindi naman siguro ganyan. Hindi lang naman ikaw ang nanonood dito. Di ba? So, respetuhin natin. Mag-ano ka naman ng delikadesa. Di ba? Kung manunood si heart-hati dito huwag kayong magpakape kasi magagalit siya. Magagalit siya kasi nadisturbo raw siya Alangan naman hindi natin papasalamatan yung mga tao. Grabe naman kayo. Tama, Donmar, walang isip mga yan. Pwede magtanong, anong vlogger po ito? Pulawad, Puba, or DDS, or Tulfonatics, Ruwad Pinikas? Ano ito? Hindi ito political vlog, Buwad Pinikas. Ano ito? Sugal po dito, sugal. Ano po ito? Ano tawag diyan?
Hindi po ito Pulahan, Puba o DDS, Tulponatics. Ano po ito? Dolphinians. Oh, Sharonians po itong vlog na ito. Ay nako. Yung tanong na yan. Pinifilter na kaagad. Kung gusto nyong manood dito, manood kayo. Kung ayaw nyong manood, wala akong problema dyan. Okay? Oh. Kasi ayoko yung ganyan na parang magtatanong kayo dito, ano ba ito, DDS? Kasi ang mga demanding, ugali pa lang, dilaw na dilaw Quincy, mga OFWs ang sumasalba sa ekonomiya natin. Correct. At malaking contributor sila sa mga winawaldas ngayon ni BBM. Kaya naglalabas lang sila ng hinanaing at sama na loob sa rehimen na ito. Correct. Kaya nga ako I really appreciate mga OFWs. No? Kasi kayod sila ng kayod para sa kanilang pamilya. Di nyo ba alam ang hirap-hirap ng buhay ng mga OFWs? Ha? Tapos, hindi pa nila kapiling ang kanilang pamilya. Gustong-gusto nilang umuwi sa Pilipinas, pero hindi nila yan magawa-gawa kasi nga, sila yung heroes. Sila yung nagsakripisyo para dito sa kamag-anak nila sa Pilipinas. Oh. Paano natin hindi yan i-appreciate? Di ba? Ako nga, talagang maikog ko. Anong tawag sa maikog in Tagalog? Anong tawag dyan? Parang, makokonsensya ako. Parang gano'n na lang ba? Makokonsensya ako sa mga OFWs na ang hirap-hirap ng buhay nila doon sa labas, tapos nagbibigay pa sila dito sa akin ng mga pakape. Nakokonsensya ako dyan, pero wala akong magawa Kasi kusang loob yan ang namimigay sa atin. Kusang loob ng nag-appreciate sila na may katulad kong ipinagtanggol natin na kagaya ni Duterte at ni VP Sara. Kasi tunay na mga may malasakit itong mga taong to Ako sa lahat ng mga audience ko dito, ma-OFW ka man o nanonood ka man lang dito sa Pilipinas na mga audience ko dito, ini-encourage ko ang lahat-lahat. Okay? Ini-encourage ko ang lahat-lahat na wag po kayong magbigay ng pakape, pakulay, kasi it's okay. Okay? Hindi kayo pinipilit, hindi kayo hinihingan. As much as possible, unahin nyo ang mga expenses ninyo. Okay? Unahin ninyo ang inyong pamilya. Ini-encourage ko na okay lang sa akin kung hindi kayo magpakape. Huwag kayong magpakape. Kasi alam ko mahirap na mahirap ngayon sa Pilipinas. Mahirap rin ang mga OFWs natin. Okay? So, kung may kusang loob na magbigay, wala akong magawa dyan. The only thing na maibigay ko in return is magpapasalamat ako. Klarong-klaro na yan So, let's end that conversation. Okay. So, punta tayo dito sa next nating usapin. Patungkol nga dito kay PBBM pa rin, no? Na kung si Kibuloy ang tinatanong na issue, magtapang-tapangan itong si PBBM. Tapang-tapangan Tapang-tapangan. Pero, tiklop rin naman sa totoong kalaban ng gobyerno. PBBM tapang-tapangan ka na ngayon. Hindi ka naman ganyan dati. Pasok. Nagtapang-tapangan sa China dahil sinusulsulan ng Amerika. Nagtapang-tapangan kay Pastor Kibuloy. Pero tumitiklop naman sa totoong dapat kalaban ng gobyerno na dapat inahabol. Naj Fernandez, Ngayon lang ako salamat. nakakita ng presidente na ang kanyang solusyon sa problema sa kriminalidad
at sa pag-breakdown ng mga batas na siya mismo ang may pakana kung bakit nangyayari ito dahil hindi niya alam kung paano mamuno, ay mag-promote ng vigilantismo. Ang paglalagay ng reward kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ ay ang Oo nga, di ba? Talagang magagalit ang mga KOJC, especially na merong pabuya silang 10 million para lamang sa kung sino ang makapagturo kay Kibuloy. Ngayon, ipinalabas nila sa publiko na parang ang laki-laki ng kasalanan ni Kibuloy na itong mga kasong ito, na-dismiss na ito dati. Ha? Absuelto na ito eh. Pero binuhay kasi ulit ito sa Senado ni na Hontiveros. Oh, so yung pabuya na yan na 10 million, ipinamukha nila talaga na bad person talaga si Kibuloy. So naiinsulto sila. pinakainutil na pwedeng gawin ng isang inutil na leader. Ibig sabihin, hindi niya kayang ipatupad ng tama at patas ang mga batas at proseso ng batas. Ang pagbibigay ng reward ay hindi lamang violation sa impartiality spirit of justice. Ito ay nagpo-promote ng vigilantismo. Ang vigilantismo ay umiira lamang kapag nagkakaroon ng very bakit ito na ano? ibig sabihin po, continue. Parang naghang lang yung video. Sabi dito ni Flor Distor, Don Mar, masaya na ako panoorin ka. 76 na ako, ikaw ang kaaliwan sa araw-araw. Maraming salamat, Flor Distor. Maraming salamat. ang mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagagalit-galitan at nagtatapang-tapangan na alam naman natin na binabatukan siya. Natawa tuloy ako. Nagtapang-tapangan sa China dahil sinusulsulan ng Amerika. Nagtapang-tapangan kay Pastor Kibuloy. Pero tumitiklop naman sa totoong dapat kalaban ng gobyerno na dapat inahabol. Ang mga drug traffickers pinapalabas. Alam nyo, Mr. President, buti kasi presidente ka ngayon. What if this coming 2028 kung si VP Sara na ang magiging presidente? Saan ka kaya pupulutin, Mr. President? At sa mga kaalyado ni PBBM? Kung mananalo si VP Sara sa 2028, ewan ko lang kung saan kayo pupulutin. Kasi kung isusuka kayo ng taong bayan, wala kayong magawa. Ang mga sinasama pa ang mga nahuhuli na may mugshots. Ang mga smugglers, kaya siya naupo sa Department of Agriculture, ay para lumawak ang smuggling, hindi pala para magkaroon ng solusyon sa smuggling. So sino nagpo-promote ng breakdown of law? Si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ. Pangatlong punto sa kanya, malinaw po na ang pressure on the President, the way he delivers the message na sobrang galit at very unpresidential pertaining to Pastor Kibuloy's status in the Kingdom of Jesus Christ, ay mas may makapangyarihang mga puwersang nagpapagalaw sa kanya. Hindi lamang sa Pilipinas. Alam po natin kung gaano kabulok ang estilo ng Amerika para makialam sa mga pangloob na proseso ng batas at mga justice system ng mga bansa na kanilang dinidistort kapag gusto nilang gawin. Matagal na nilang gustong lumpuin si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ itong Amerika. Wala lang silang magawa sa kanilang mga illegal na mga gawain like extraordinary rendition at iba pa mga bagay na lumalabag sa mga makataong proseso ng paggarantiya ng batas at mga karapatan ng mga tao. At ngayon, Kasi actually, si Pastor Apollo Kibuloy, kung sasabihin nila ni PBBM na Kibuloy, you cooperate, respetuhin mo ang batas. In the first place, Mr. President, nag-cooperate na nga si Kibuloy. Si Kibuloy po, merong lawyer. Kasi kung hindi ka mag-cooperate, ayaw mo. You will just escape from the case. Pero the fact na merong lawyer itong si Kibuloy, that means nirerespeto niya ang batas. Pati nga yung kaso na ito niya sa Amerika, pinupuntahan niya. Sabi pa nga, naabsuelto ito. Sabi ng mga lawyers, naabsuelto ito. Binuhay lang talaga dito sa mga politicians dito, sa mga kalaban. Pinopolitika kasi.
nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin ang Marcos Jr. government. Kawawa ang Philippine National Police, kawawa ang Armed Forces of the Philippines sapagkat ang layunin ng Marcos Jr. government ay hindi para ipatupad ang batas ng patas at ibigay ang katarungan. Sabi ni Migs Duhina, Sir Donmar, panay namin, check if live ka na. Minsan, di makaabot ng hihinayang kasi kaming OFW, kasama ka na namin sa daily work. Ginaganahan kami sa pakikinig. Maraming salamat, Migs Duhina. Sabay po tayo dito sa ating live na maka-express tayo sa ating hinanaing dito sa gobyerno natin. At Migs Duhina, sabay tayo dito sa Donmar TV na isulong natin na maging presidente si VP Sara. Sa mamamayang Pilipino, kundi magpagamit bilang instrumento sa mas makapangyarihang mga bansang nakikialam sa modernong panahon na akala nila. Oh, correct. Distorted na ang justice system natin. Tama ka dyan, Quincy. Distorted kasi, instead na patas yung kanilang pananaw sa isang kaso, hindi eh. Look at what happened to Bantag. Look at what happened to Teves. Look at what happened to Mayor Guho. Sino pa? Ang dami na hindi equal ang kanilang treatment. Look at what happened. Hindi na nga sila magpapakita kasi alam nila they are not treated equally. Hindi ko sinabing tama yung ginawa ni Teves Hindi ko sinabing tama yung ginawa ni Mayor ni Bantag. Hindi ko sinabing tama yung ginawa ni Kibuloy. Ang sa akin ba, bakit nagkaganito itong mga taong ito? Kasi hindi nila nafe-feel na they are treated equally. Ay kolonya pa rin nilang bansang ito. If there is one power that can make Marcos run wet in his pants, so to speak, na nanginginig at bahagang buntot at gagawin ang mga illegal na bagay at pahayag. Gibbs Guns, pa-shoutout, Sir Donmar. Shoutout po sa kay Gibbs Guns. The American forces ng mga gobyerno ng Amerika na nakikialam sa kanyang administrasyon. Len Helen, shoutout po sa inyo. Kaya nga pinayagan niya na hindi pwedeng i-inspect ang EDCA despite na may malinaw na mga paglabag sa konstitusyon. Ang Pilipinas ay pinagbabawal sa saligang batas ang pagpasok ng anumang mga armas nuklear at ipinagbabawal ang pag-ari-arian ng mga dayuhang tropa sa bansang ito. Pero ini-eskortan pa ni Marcos ang mga ito at Grabe. pinagtatakpan mismo sa loob ng ating mga base militar, ng ating mga kampo militar, may base militar na hindi pwedeng i-inspect. So sinong lumanabag sa batas? Mr. President. Kaya mag-isip-isip ka, Mr. President. Nalalapit-lapit ka ng singilin ng taong bayan sa iyong malinaw na paglapastangan sa iyong otoridad at kapangyarihan na pinahiram lamang sa iyo. Ipinahiram lang yan sa iyo. At pwedeng bawiin yan anytime. Talaga, Len Helen, nasa Hong Kong ka pala. Nalalapit na siguro ang pagbawi na yan. Thank you very much, Carrie. Yes, would you like to add, Dr. Lorraine? So, klina-clarified nito ni Ka Eric Celes na bakit itong si PBBM, kung tanungin siya sa media patungkol kay Kibuloy, matapang. Pero, ang bilis niya makapaliwanag itong si PBBM kapag si Kibuloy yung tinatanong. Pero kung tatanungin siya ng media patungkol dyan sa kanyang PIDEA leaks niya, bakit hindi siya makapagpaliwanag? Bakit sa mga kalaban ng gobyerno, tiklop ang bibig? Yan ang punto ni Ka Eric eh. I want to respond to what Eric also said, yung inihahain ni Bongbong Marcos si Pastor sa Amerika. Kasi ako ay nagsilbi sa bayan under President Rodrigo Roa Duterte, a real president who really... Totoo yan, Pangga Mercy. Ang question kasi ni Pangga Mercy, Kuya Donmar, totoo bang pagdating ng SONA ni Bangag na kung sino daw yung magpoprotesta sa SONA niya ay ipapakulong daw niya? Yes. Kung sa loob, ang clarify ko yan sa loob ng SONA, hindi ka pwedeng mag-rally-rally doon. Hindi pwede yung ginagawa ng Makabayan Black dati na maglagay-lagay sila dito ng mga message sa kanilang dress
sa kanilang mga sinusuot. Hindi na yan pwede kay PBBM. Dati sa panahon ni Duterte, you can do whatever you want. Kung magrarally man kayo, no, basta hindi lang kayo manggulo, okay lang yun kay presidente. Ngayon, kahit magsuot ka ng hindi maganda, o meron kang mga mensahe dyan na against ka sa gobyernong ito, ipapakulong nila. Ganyan. Ang tanong nga nila silent martial law na ba talaga? Yan ang kaibahan ha. Grabe makakontrol. Grabe maka-yurak itong mga gobyerno na ito Ganyan na sila. Wala tayong freedom to express anymore. Defended and protected every Filipino. At siya mismo, no, si President Duterte, medyo OA pa nga. Gusto niya pag nakarinig siya ng inaapi na OFW, gusto niya puntahan sa Middle East at siya ang susundo. Siya pa nga talaga ang susundo. Yun ang gusto niya. Hanggat pigil-pigilan namin siya. Pero itong Pangulo na ito, ano ang ginagawa niya kay Pastor Grabe, no? Ganyan ka malasakit yung... Kibuloy. Hindi natin talaga maiwasan na ma-compare talaga ang Duterte at mga Marcos. Mr. President, pasensya ka na ha, pero tatatak sa aming isipan kung gaano kagaling yung aming former president compared to you. Kain niya sa Amerika, ibinibigay niya ang isang Filipino citizen para lapain ng Amerika. Ganyang katuta si Bongbong Marcos. Tolamar Racuz 20, kahit raw magsuot ng shirt na may protesta, huhulihin. Correct. Binalita yan. No, talagang it's already excessive yung pag-persecute kay pastor. Napaka-excessive. Imagine a bounty of what is it, we heard 30 now? Is it 30? No? Maybe it's your fundraiser again because kayo mga magnanakaw Talagang puro kayo pera, no? So, and what you're doing to the members of the KOJC is really a violation of their human rights on so many levels. So we were the ones who should be questioning you, Mr. Marcos. What are your motives? Correct. What is it really, no? And we really are in a position to ask you that, and we want an answer. Rogelio Lumayas, shout out po sa inyo. Ayan. Marcelino po ako, nanood po ako. Ayan. What are your motives? Why are you persecuting Pastor Kibuloy, and why are you doing this to the KOJC? Why are you Grabe. a lapdog of the Americans to the point where you are going to serve whole Pastor Kibuloy, a Filipino citizen that you took an oath of office to defend and protect? Thank you very much. Yes. Just one more thing on the po. legality of the bounty. No? I heard kasi and I saw on TV that the PNP is still studying on whether or not they will also raise their own bounty. Okay, so panoorin din natin itong sinabi ni Ka Eric, no, na umalis ka sa pagkapangulo at bumalik sa private life. Bakit ito nasabi ni Ka Eric ha? Okay, pasok Ka Eric. Kung ayaw mong tanungin ka, Mr. President, umalis ka sa pagkapangulo at bumalik sa private life. Ang gobyerno ay may tungkulin at may pananagutan sa mamamayan. Kasi itong si PBBM, pumapalag siya kung tinatanong siya. Kapag meron tayong hindi nagustuhan sa kanya at tatanungin natin siya, magagalit ka, napipikon ka. You have to consider, Mr. President, that you are working for the Filipino people. Magserbisyo ka. Kung ang taong bayan po ay magtatanong sa inyo, dapat sagutin mo yan. Bakit ka parang napipikon? Na valid at legitimate mga issues na dapat niyang tugunan mula sa mamamayan. Ang gobyerno ay dapat sumagot ng maayos. At shout out Florenda Finwick, shout out po sa inyo. Hindi siya pwedeng maging pikon. Sinabi niya ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ano daw ang motibo ni Pastor Kibuloy na mga nagko-question kung bakit kino-question ang pagpatong ng 10 milyon at tigi 1 milyon kay Pastor Kibuloy at sa mga leaders ng SMNI. Sumusunod lang daw sila sa batas. Dapat sumunod din daw sa batas
Si pastor na isang pugante. Sabi ni Chris Sally, hindi kayang masikmura ni VP Sara ang kaplastikan. Correct. Ng mga tambangag dyan sa State of the Nation Address. Achievement and kapal ng mukha nila. Very unpresidential po ito. Una sa lahat, Pangulong Marcos Jr., ang hindi po ba ninyo pagbayad ng 203 billion peso? Na, inungkat na ulit ni Ka-Eric itong billion na utang ninyo. Na buwis sa ari-arian ng inyong pamilya na dineklara ng Supreme Court at sinisingil Itong issue na ito ni PBBM, dati pa ito ha? Tayo ng bayan, pagsunod ba yan sa batas o hindi? Tatanungin ka ngayon ng mamamayan. Paano mo itinatanggi ang isang final and executory decision ng Korte Suprema, pinakapataas na korte? If you are the president, you are highly expected to follow the law. Correct. So ikaw, Mr. President Bongbong Marcos, sumunod ka rin sa batas. Ang kapal ng mukha mo na pagsabihan mo si Kibuloy na respetuhin mo ang batas. Yung taong bayan na ang magsasabi, Mr. President, respetuhin mo rin ang batas, Mr. President. Respect the rule of law. Ano ka ngayon? Nag-backfire na. By every doctrine of the law, sapagkat mandato mo yan bilang Pangulo ng Bansa. Hindi nyo binayaran at hindi mo binabayaran at hindi nyo kinikilala ang 203 billion pesos accrued estate taxes ninyo. So si Pastor Kibuloy ba at ang Kingdom of Jesus Christ ang lumalabag sa batas o ikaw bilang Pangulo ng Bansa? And that is a criminal accountability on the people kasi tantamount yan sa tax evasion. Sabi ni Quincy, 203 billion state tax ayaw magbayad ni BBM. Gaano yan katotoo, Mr. President? Audience nang alam nila ha, itong issue mo na ito, maraming nakaalam. At criminal offense yan. Ang paglalagay po ba sa utos ninyo at ng inyong pinsan at ng mga alipores mo, mga advisors mo, ng traktora at mga bulldozer sa Freedom Park, pagsunod ba yan sa batas? Correct. Para i-deny ang peaceful assembly and freedom of expression ng taong bayan na nasa konstitusyon? Ang inyong pagpapasarado sa SMNI at kinukonsinti mo ang illegal na order ng National Telecommunications Commission in spite na may batas. Alam nyo, sa pool si PBBM dito sa sinabi ni Ka-Eric. Ang SMNI at nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ka. At ngayon, magdidemand ka kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus. Sabi ni Pangga Mercy, si Duterte ang nagsabi dito ha, Mr. President, magtrabaho ka. Ikaw talaga Pangga Mercy ha. Jesus Christ at sa mga kapanalig nito na sundin ang batas, ikaw ang lumalabag sa batas at ikaw ay hahatulan ng mamamayan sa ginagawa mo. Mr. President, kung ayaw mong questionin ka at tanungin ka ng mamamayan at pasagutin ka sa mga bagay na malinaw na may mga paglabag sa batas at may malinaw na gumagamit ng abuso sa kapangyarihan, you better resign from your office as the president of this country and go back to private life. Because hindi ka nababagay sa gobyerno kung ikaw ay ayaw tanungin at ayaw sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Correct. Yun po ang hahatol sa iyo ay mamamayan. At marami pa po mga kasama ko ang maglilinaw. Pero klaro po, ang pagsunod sa batas, una sa lahat, hindi po yan lagos sa ilong o lagos lang sa tainga. Ginagawa po yan. Gawin mo muna ang pagsunod sa batas sapagkat malinaw ang mga paglabag mo sa batas ay nangangahulugan din ng gobyerno mo ay tama lang ang deklarasyon ng Kingdom of Jesus Christ last time. Your government has become not just a miserable failure but one of a lawless government. Tama actually. Kasi alam nyo, sa totoo lang, Mr. President, wala kang wag kang magreklamo kung ang taong bayan ay magtatanong sa inyo. Wag kang magreklamo. In the first place, tumakbo ka bilang presidente. Bilang isang presidente, ang trabaho mo is ayusin mo ang mga problema ng Pilipinas. Yun ang trabaho nyo, di ba? Ikaw ang main na tao dito sa Pilipinas na susolusyonan mo yung mga problema namin. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito.
Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.